Sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw sa isang araw na tila karaniwan, isang dalaga na nagngangalang Elara ang biglang naging biktima ng isang marahas at iligal na panghuli. Binugbog, iginapos at sinunog pa ang kanyang motor. Ngunit nang inakala ng lahat na wala na siyang kalaban-laban, may kung anong bumangon mula sa kanyang kalooban. Isang lakas na hindi nila kailanman inasahan. Ang tanghaling iyon ay may ritmong nag-udyok sa sinuman na umuwi na lamang. Ang araw ay nasa tuksok ng langit, ang init nito ay tumatago sa balat ng walang paalam. Ang hangin ay tila napipilitang manahimik dahil sa sidhi ng panahon. Katatapos lamang mamalengke ni Elara sa pampublikong pamilihan ng Kabuyao, dala ang ilang pang-araw-araw na pangangailangan sa isang maliit na basket na isinabit niya sa harap ng kanyang puting Yamaha Mio. Pinaandar niya ang makina at nagsimulang magpatakbo ng marahan, tinitiyak na hindi mahuhulog ang kanyang mga pinamili habang umaasang makakarating sa bahay bago pa lalong maging mabagsik ang sikat ng araw. Ang daan ng kanyang tinatahak ay medyo tahimik. May ilang tindero na lamang na nagliligpit ng kanilang mga paninda. Karamihan ay mas maagang nagsara dahil sa hindi magandang kondisyon ng panahon. Paminsan-minsan, pinupunasan ni Elara ang pawis sa kanyang noo at humihinga ng malalim para pakalmahin ang sarili. Walang anumang kahina-hinala. Walang ingay na nakakabahala. Walang sasakyang tumatakbo ng di karaniwan at walang anumang aktibidad na nagbibigay ng senyales ng panganib. Panatag ang kanyang loob dahil madalas na niyang dinadaanan ang rutang ito. Habang nagpapatakbo, mahina siyang bumubulong habang inaayos ang kanyang paghinga. Sa wakas, makakauwi na rin at makakapagpahinga. Tila kinukumbinsi niya ang sarili na walang dahilan para mag-alala. Subalit, ilang daang metro sa unahan, isang kakaibang sitwasyon ang naghihintay. Inihanda ng mga taong sadya at planadong nag-aabang sa kanilang susunod na biktima. Ang biyaheng dapat sana ay madali ay dahan-dahang naging tensyonado nang pumasok si Elara sa bahagi ng kalsada na lalong nagiging tiwangwang. Nilagpasan niya ang isang hilera ng mga tindahang maisaradong pinto, mga bahay na may mga bakanting bakuran, at isang maliit na kanto na karaniwang dinaraanan ng mga batang pauwi mula sa eskwela. Ang kapaligirang dati normal ay tila sobra na sa katahimikan ngayon. Ang mainit na hangin na kanina ay gumagalaw ay tuluyan ng huminto, na para bang ang lugar ay isang vacuum na walang tunog. Naramdaman ni Elara ang maliit na pagbabagong iyon, ngunit hindi niya ito itinuring na masamang pangitain. Agad niyang binagalan ang takbo nang makita ang ilang orange na cone na basta na lamang inilagay sa gitna ng kalsada. Walang opisyal na babala, walang harang, at walang anumang palatandaan ng isang lehitimong operasyon ng pulisya. Kumunot ang kanyang noo, ngunit sinubukan niyang manatiling positibo. Baka checkpoint, naisip niya. Kahit na ang pagkakaayos nito ay hindi naaayon sa tamang pamamaraan. Dahan-dahan niyang pinabagal ang takbo ng kanyang motor, pinapanatili ang kalmadong kilos. Bawat metrong kanyang tinatahak ay tila mas humahaba, at ang mga tingin ng mga lalaking nakauniporme ay hindi nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad. Tinitingnan nila siya na para bang sinusuri at hinihintay. Ngunit pinigilan pa rin ni Elara ang sarili na magpanik dahil alam niyang kumpleto ang kanyang mga papeles at wala siyang anumang nilabag na batas. Nang huminto si Elara sa mismong tapat nila, lalong naging kakatwa ang sitwasyon. Isa sa mga lalaki ang kumaway ng may tamad na kilos, hindi sumasalamin sa isang propesyonal na aksyon. Pinatay ni Elara ang makina ng motor at kinuha ang maliit na bag kung saan niya itinatago ang mga dokumento ng sasakyan. Bago pa man siya makapagsalita, isang malaking lalaki na may masikip na unipormeng nagpapatingkad sa kanyang mga kalamnan sa dibdib ang humakbang pasulong. Ang kilos niya ay hindi magalang, hindi matatag, at hindi nagpapakita ng otoridad ng isang alagad ng batas na tumutupad sa tungkulin. Ang tingin niya ay mapanghamak, sinusuri si Elara mula ulo hanggang paa. Mga papeles mo, sabi niya na may tono ng pag-uutos. Inabot ni Elara ang lahat ng walang pag-aalinlangan, umaasang mabilis na matatapos ang prosesong ito. Ngunit sinulyapan lamang ito ng lalaki at umiling habang may mapanuyang ngiti. Maraming problema to. Biglang kumunot ang noo ni Elara. Anong problema, sir? Kumpleto naman po lahat at valid pa. Walang paliwanag na ibinigay. Suminghal lamang ito at nagbigay ng pahiwatig sa dalawang kasama sa likuran.
Nagsimulang mapagtanto ni Elara na siya ay nasa isang hindi pangkaraniwang sitwasyon. Mabilis na lumitaw ang tensyon at anuman ang nangyayari ay walang kinalaman sa pagpapatupad ng batas. Sinubukan pa rin ni Elara na mag-isip ng makatwiran at umasa na isa lamang itong hindi pagkakaunawaan. Huminga siya ng malalim at nagsabi, "Kung mayroon pong hindi malinaw, pakisabi na lang po, sir. Handa po akong magpaliwanag." Ngunit agad na gumuho ang kanyang pag-asa nang lumapit ang malaking lalaki at nagsabi ng walang pag-aalinlangan, "Kung gusto mong makatuloy, magbayad ka ng 10,000. Ang mga salitang iyon ay malinaw at hindi maaaring bigyan ng ibang kahulugan. Nagulat at nagalit si Elara. "Wala po akong kasalanan. Walang dahilan para magbayad ako ng ganyang kalaki." Ang tono ng kanyang boses ay matatag, hindi nanginginig. Umisi ang lalaki. "Akala mo hindi kita kayang pahintuin? Akala mo hindi kita kayang hanapan ng butas?" Lumapit ang dalawa niyang kasama, sinasarahan ang puwang para hindi makatakas si Elara. Mabilis na lumala ang sitwasyon. Muling tumanggi si Elara. "Pasensya na po, sir. Hindi ako magbabayad. Wala akong nilabag." Iyon ang naging mitsa. Ikinagalaw ng malaking lalaki ang kanyang panga, pinipigilan ang galit at sumigaw, "Mayabang ka pala, ah." Nang hindi binibigyan si Elara ng pagkakataong magsalita, malakas niyang itinulak ang dibdib ni Elara, kaya't tumilapon ito mula sa kanyang motor. Bumagsak si Elara sa mainit na aspalto. Agad na nanigas ang kanyang katawan, tinitiis ang sakit. Nang sinubukan niyang bumangon, humakbang ang lalaki at sinipa ang kanyang tiyan, dahilan upang maputol ang kanyang hininga. Sa puntong iyon, malinaw na kay Elara na ang nangyayari ay hindi na isang simpleng inspeksyon. Ito ang simula ng isang marahas na pag-atake na hindi niya kailanman inakala sa kanyang pag-uwi. Pinabagal ni Elara ang takbo ng kanyang motor nang makita ang mga orange na cone na walang kaayusan at walang opisyal na abiso. Ang pagkakalagay ay basta-basta, hindi naaayon sa pamantayan ng mga checkpoint na karaniwan niyang nakikita. Walang banner, walang linya ng inspeksyon, at kahit isa sa mga petugas ay hindi gumagamit ng kumpletong kagamitan. Ilang lalaking nakauniporme lamang ang nakatayo sa gitna ng kalsada na may mga posturang nagpapakita na sila ang may kapangyarihan sa sinumang dadaan. Ang pangunahing kalsadang iyon ay hindi naman isang estratehikong lokasyon para sa isang checkpoint dahil bihira itong daanan at walang traffic monitoring post. Iyon ang nagdulot ng pagdududa kay Elara. Ngunit, pinanatili pa rin niya ang kontrol. Dahan-dahan niyang hinila ang preno upang bawasan ang bilis habang sinusuri ang sitwasyon. Walang ibang sasakyan na pinahinto. Lalong nagpatibay ito sa kanyang hinala na pumipili sila ng target ng walang partikular na dahilan. Habang papalapit siya, nakita niya ang ekspresyon ng mga lalaki. Mga tinging mapanuri, mga mukhang walang anumang bakas ng empatya, at paraan ng pagtayo na hindi nagpapakita ng disiplina. Sa puntong iyon, nagsimulang mapagtanto ni Elara na ang kanyang kinakaharap ay hindi isang normal na sitwasyon. Nang halos huminto na siya, isa sa mga lalaki ang humakbang pasulong ng may pagmamalupit na tila nais ipakita ang pangingibabaw mula sa simula pa lamang. Matigas ang kanyang mukha, naniningkit ang mga mata, at malakas ang boses ng sumigaw, "Hinto." Routine Inspection 2. Ang tono niya ay hindi boses ng isang opisyal na tumutupad sa tungkulin, kundi ng isang taong masaya dahil sa wakas ay nakahanap na ng target. Inihinto ni Elara ang kanyang Yamaha Mio bago pa man ang linya ng mga orange cone. Hindi siya agad bumaba, huminga muna siya ng malalim upang pakalmahin ang sarili. Kahit na may kakaiba siyang nararamdaman, sinubukan pa rin niyang maging magalang upang hindi na lumaki pa ang gulo. Maingat niyang tinitigan ang lalaking nakauniporme. Sa loob ng ilang segundo, nahuli niya kung paano siya tingnan ng lalaki, hindi bilang isang mamamayan na dapat pagsilbihan, kundi bilang isang biktima na nahulog na sa patibong. Kahit wala pang nangyayari, nagsimula nang magbigay ng babala ang kanyang kutob na kailangan niyang maging maingat sa pakikiharap sa mga taong ito. Lumapit ang lalaki nang hindi nagpapanatili ng disenteng distansya, ipinapakita ang isang agresibong kilos na hindi naman kailangan. "Bumaba ka na, sundin mo ang procedure," sigaw niya ulit, ipinapahiwatig na wala siyang pakialam kung mayroon man talagang procedure o wala. Napalunok si Elara, sinusubukang kontrolin ang sarili upang hindi mapikon.
Opo, sir, maikli niyang sagot habang pinapatay ang makina ng motor. Ngunit hindi binago ng kanyang boses ang asal ng mga lalaki. Dalawa sa kanila ang umikot sa kanyang motor na tila may hinahanap, ngunit ang kanilang mga kilos ay hindi sumusunod sa tamang paraan ng inspeksyon. Hindi nila itinala ang numero ng sasakyan, hindi humingi ng mga papeles, at hindi nagpakilala. Napansin ni Elara na mayroong mali, ngunit nanatili siyang kalmado. Pinagmasdan niya kung paano sila nagpapalitan ng tingin na tila mayroon na silang iisang plano. Walang isa man sa kanila ang sumubok na ipaliwanag ang dahilan ng inspeksyon sa ganoong klaseng lokasyon. Ang lahat ng kanilang kilos ay nagpapatunay na ang checkpoint na ito ay hindi bahagi ng tungkulin ng Estado, kundi isang aksyon na sila mismo ang gumawa para sa pansariling interes. Nang sa wakas ay bumaba si Elara mula sa motor, naramdaman niya ang init ng hangin na lalong nagpapahirap sa sitwasyon. Tumayo siya sa tabi ng kanyang motor, hawak ang maliit na bag na naglalaman ng kanyang mga dokumento. Pasensya na po, sir, may maipaglilingkod po ba ako? Tanong niya, umaasang ang kanyang tanong ay magbubukas ng daan para sa isang makatwirang paliwanag. Ngunit suminghal lamang ng malakas ang lalaki habang nakahalukip-kip. Malalaman mo rin mamaya, maikli niyang sagot, na walang ibang ipinahihiwatig kundi kayabangan. Dalawang iba pang lalaki ang lumapit mula sa kaliwa at kanan na para bang sinusubukan siyang ikulong. Alam ni Elara na kailangan niyang maging alerto, ngunit hindi dapat magpanik. Pinanatili niyang tuwid ang kanyang katawan, hindi naghahamon, ngunit hindi rin nagpapakita ng labis na takot. Sa sandaling iyon, napansin niya ang isang bagay na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Walang ibang tao o sasakyan sa paligid. Siya lamang at ang mga lalaking nakauniporme ang nakatayo sa isang lugar na sobrang tahimik para ituring na nagkataon lamang. At sa kanilang mga kilos na lalong mahirap basahin, alam ni Elara na ang sitwasyon ay patungo sa isang bagay na maseryoso pa kaysa sa isang simpleng routine inspection. Si F.2 Berto Reyes ay lumitaw mula sa likuran ng linya ng may mabibigat na hakbang at labis na tiwala sa sarili. Malaki ang kanyang katawan, ang kanyang mga kalamnan ay halatang pumipigas sa tela ng unipormeng suot niya. At ang paraan ng kanyang pag-angat ng dibdib ay nagpapakita na nais niyang dominahin ang sitwasyon mula pa sa unang sandali. Hindi siya nagpakilala, hindi humingi ng pahintulot, at hindi nagpakita ng propesyonal na asal tulad ng isang opisyal. Ang kanyang tingin ay direktang nakatuon kay Elara. Hindi bilang isang mamamayan na dapat tulungan o suriin ayon sa prosedur, kundi bilang isang taong maaari niyang gipitin. Si Elara ay nanatiling kalmado, hawak ang maliit na bag na naglalaman ng kanyang mga dokumento. Alam niyang wala siyang nilabag na anumang batas, kaya't sinubukan niyang panatilihin ang kanyang composure upang mapanatili ang kontrol sa sitwasyon. Ngunit, hindi nagbigay ng puwang si Berto para sa maayos na usapan. Huminto siya mismo sa harap ni Elara at sinabi sa isang maikli at aroganting tono, "Mga papeles mo." Ang tono niya ay matigas, ngunit hindi propesyonal na katigasan, kundi isang katigasang sinadyang gawin upang gipitin ang sikolohiya ng taong nasa harapan niya. Inabot ni Elara ang kanyang mga dokumento ng walang pag-aalinlangan. Ang kanyang mga kilos ay maayos at kalmado, nagpapakita na sigurado siyang walang mali na maaaring isumbat sa kanya. Kinuha ni Berto ang mga dokumento gamit ang isang kamay nang hindi man lang ito tinitingnan at binuklat ito ng may mabagal na kilos na tila sinusuri ang isang mabigat na kaso. Ngunit sa paraan ng kanyang pagsusuri, malinaw na hindi niya talaga binabasa o tinitingnan ang nilalaman. Sumulyap lamang siya at itinaas ang kanyang kilay na may ekspresyong sadyang ginawa upang magdulot ng tensyon. "Maraming problema to," sabi niya habang pinapaikot ang mga dokumento sa kanyang kamay. Agad na tumugon si Elara, hindi dahil sa emosyon kundi dahil sa natural na pagkalito. "Anong problema, sir?" "Kumpleto naman po lahat," sabi niya sa mahinahong boses. Alam niyang may binabalak, ngunit umaasa pa rin siya na lahat ay isang hindi pagkakaunawaan lamang o isang pananakot na matatapos sa loob ng ilang minuto. Ngunit ang kalmadong tugon na iyon ay lalo lamang nagpakita ng tunay na kulay ni Berto. Ibinaba niya ang mga dokumento at tinitigan si Elara ng may mapanghamak na tingin, tulad ng isang taong napagdesisyonan na ang resulta ng inspeksyon bago pa man ito magsimula. Ang dalawang lalaki sa likuran niya ay nagsimulang lumapit, nagbibigay ng hindi direktang senyales na susuportahan nila ang bawat kilos ni Berto, anuman ang anyo nito.
Ang sitwasyong iyon ay nagpaunawa kay Elara na hindi siya nakikipag-usap sa isang routine inspection o maliit na administratibong pagkakamali, kundi sa isang taong sadyang naghahanap ng dahilan upang manggipit o mangikil. Sigurado kang kumpleto, tanong ni Berto na may mapanuyang tono. Kahit na hindi siya nagpakita ng anumang ebidensya na mayroong kakulangan. Ang tono na iyon ay hindi isang tanong na humihingi ng klarifikasyon, kundi isang hamon upang maramdaman ni Elara na siya ang may kasalanan kahit wala naman siyang ginawang mali. Nanatiling kalmado si Elara kahit na nagsisimula ng maging mabigat ang pakiramdam. Pagkatapos ay itinigil ni Berto ang kanyang ulo na tila may tinitimbang. Itiniklop niya ang mga dokumento at itinapik-tapik sa kanyang palad na may mabagal na ritmo na sinadyang gawin upang lalong maging hindi komportable ang atmosfera. Kumpleto pero maraming problema, sabi niya ulit. Sa pagkakataong ito, may tono na malinaw na nagpapakita na nais niyang pukawin ang emosyonal na reaksyon mula kay Elara. Ngunit hindi siya nagpatinag. Sumagot siya, kung may kulang po o mali, pakisabi na lang, sir. Kaya ko pong ipaliwanag. Ang sagot na iyon ay nagdulot ng isang maikling tawa mula kay Berto na walang bahid ng saya, kundi kayabangan lamang. Humakbang siya ng kalahating hakbang pasulong, lumapit ng higit pa sa normal na distansya, at tinitigan si Elara ng malapitan. Malalaman mo rin mamaya, sabi niya bago ibaling ang tingin sa kanyang mga tauhan. Mula sa maliit na kilos na iyon, nakita ni Elara na may inaayos si Berto, at anuman iyon, ang layunin ay hindi upang isagawa ang checkpoint ayon sa batas. Sa puntong ito, malinaw na ang kilos ni Berto ay hindi na bahagi ng otoridad ng batas, kundi isang anyo ng pag-abuso sa kapangyarihan na sinadyang gawin sa isang biktimang sa tingin niya ay hindi kayang lumaban. Lumapit si Berto ng may mabibigat na hakbang, nagpapakita ng kilos na walang puwang para sa negosasyon. Malakas, arogante, at inilabas ang kanyang boses na may malinaw na layuning gipitin ang kaisipan ng taong kanyang kinakaharap. Kung gusto mong makatuloy, magbayad ka ng 10,000, sabi niya ng walang patid, na para bang iyon ay isang opisyal na patakaran na hindi maaaring tutulan. Nagulat si Elara hindi lamang dahil sa halagang hindi makatwiran, kundi dahil sa paraan ng pagkakasabi ni Berto. Walang paliwanag, walang karagdagang inspeksyon, at walang indikasyon na mayroon talaga siyang nakitang paglabag. Ang lahat ay tila isang demand na inihanda na mula pa sa simula. Tinitigan ni Elara si Berto na may pagkalito at sinubukang tiyaking na hindi siya nagkamali ng dinig. Alam niyang kumpleto ang kanyang mga papeles at hindi siya lumabag sa anumang batas trapiko. Ang sitwasyong iyon ay nagpaunawa sa kanya na ang nangyayari ay hindi isang standard na inspeksyon, kundi isang pamimilit na tinatakpan ng dahilan ng isang checkpoint. Ang reaksyon ni Elara ay kusang lumabas at natural. Po, wala po akong kasalanan. Bakit po ako magbabayad? Ang kanyang boses ay malakas, hindi dahil sa nais niyang lumaban, kundi dahil sa tunay na hindi niya naintindihan ang basehan ng demand. Sinubukan niyang manatiling tuwid, kahit na nagsisimula ng lumitaw ang takot sa kanyang kalooban. Ngunit si Berto ay hindi nagpakita ng anumang interes na magpaliwanag o makipag-usap ng maayos. Ngumisi lamang siya ng mapanlait, tinitingnan si Elara na para bang ang hiling na 10,000 piso ay isang bagay na dapat tanggapin ng walang reklamo. Mula sa paraan ng pagsasalita ni Berto, malinaw na ang pera ay hindi isang opisyal na multa, kundi isang ransom na sinadyang hilingin upang samantalahin ang posisyon ng isang taong nag-iisa sa isang tahimik na lugar. Ang dalawang tauhan ni Berto na nakatayo sa likuran niya ay nagmamasid din sa reaksyon ni Elara, na tila naghihintay ng senyales upang gumawa ng isang bagay kung tatanggi si Elara sa kanilang hiling. Pagkatapos ay huminga ng maikli si Berto, hindi dahil sa pagod, kundi upang dagdagan ang verbal na presyon. Kasi ako ang nagsabi, sagot niya ng walang anumang hiya at walang pagsisikap na bigyang katwiran ang kanyang ginagawa. Ang sagot na iyon ay hindi tumutukoy sa anumang batas, hindi bumabanggit ng paglabag, at hindi nagbibigay ng ibang paraan kundi ang magbayad. Nagsimulang mapagtanto ni Elara na ang makatwirang argumento ay hindi gagana sa isang taong tulad ni Berto. Mabilis niyang sinuri ang sitwasyon, sinusubukang humanap ng paraan upang makalabas sa gipit na kalagayan. Ngunit sa posisyon ng mga tauhan ni Berto na nakapalibot na sa kanya, naintindihan ni Elara na siya ay nakulong sa isang sitwasyon na sadyang ginawa upang manggipit at mangikil.
Sa kabila nito, nanatili siyang tuwid, sinusubukang ipakita na hindi siya basta-basta susuko sa isang demand na walang basehan. Kahit na lalong tumitindi ang tensyon, hindi nagpakita si Elara ng labis na pagpanik. Sinubukan niyang magsalita ulit na may mas matatag na tono, umaasang magagamit pa rin ang lohika. May karapatan po akong malaman ang pagkakamali ko, sir. Kung walang paglabag, hindi po ako magbabayad. Ngunit inikot lamang ni Berto ang kanyang mga mata, malinaw na hindi interesado sa mga pagtutol ni Elara. Lumapit pa siya, ibinaba ang kanyang mukha upang maging kapantay ni Elara at sinabi ng mahina, ngunit matalim, huwag ka ng maraming dahilan. 10,000. Ngayon, ang paraan ng pagkakasabi ni Berto ay naglilinaw na hindi ito isang alok kundi isang nakatagong banta. Nagtiimbagang si Elara, pinipigilan ang emosyon at takot. Alam niyang mula sa sandaling iyon, ang sitwasyon ay hindi na lamang isang iligal na inspeksyon. Ito ay umunlad na sa isang anyo ng pananakot na maaaring maging karahasan anumang oras. At napagtanto ni Elara na anumang desisyon ang kanyang gawin ay magkakaroon ng malaking epekto sa mga susunod na mangyayari. Pinatatag ni Elara ang kanyang sarili at tinitigan si Berto nang hindi umaatras. Nakaramdam siya ng takot, ngunit tinatanggihan ng kanyang kalooban na yumuko sa isang kilos na malinaw na walang basehan. Sa isang matatag na boses at hiningang inayos upang manatiling kalmado, sinabi niya, hindi ako magbabayad. Hindi ito tama. Ang pangungusap na iyon ay hindi lamang isang pagtanggi, kundi isang anyo ng katapangan mula sa isang taong alam na wala siyang kasalanan at ayaw paglaruan ng mga opisyal na umaabuso sa kanilang uniforme. Tinitigan siya ni Berto ng matalim, halatang inis dahil hindi nagpakita si Elara ng panik tulad ng kanyang inaasahan. Nagsimulang magbago ang sitwasyon dahil ang pagtangging ito ay tumama sa ego ni Berto. Iginilid niya ng bahagya ang kanyang paa, nagpapakita ng kilos ng pagkainip at lalong nagpatindi sa tensyon. Si Elara ay nanatili sa tabi ng kanyang puting motor, hawak ang maliit na bag habang sinusubukang manatiling kalmado. Kahit na ang tunay na banta ay dahan-dahang lumalapit mula sa lahat ng direksyon. Nang makitang hindi agad nakuha ni Berto ang kanyang gusto, ang dalawa niyang tauhan ay humakbang pasulong, at isa pang hakbang hanggang sa kumipot ang distansya sa pagitan nila at ni Elara. Hindi sila nagsasalita, ngunit malinaw ang kanilang mga tingin. Handa silang gumawa ng isang bagay kapag nagbigay ng senyales si Berto. Naramdaman ni Elara ang presyon, ngunit hindi siya nagpakita ng takot ng hayagan. Alam niyang ang tanging bagay na makakapigil sa sitwasyon na agad maging marahas ay ang kanyang kilos na hindi nagpapakita ng panik. Nagsimulang palibutan siya ng mga tauhan ni Berto, lumilikha ng isang kalahating bilog na pormasyon na nag-alis sa kanya ng espasyo para gumalaw. Tanging ang tunog ng kanilang mga hininga ang maririnig, mahina ngunit tensyonado. Sinuri ni Elara ang kanilang posisyon isa-isa, ngunit walang puwang para tumakas. Ngunit kahit na lalong bumibigat ang sitwasyon, malinaw na ang desisyon ni Elara. Hindi siya magbabayad ng anumang bagay na hindi niya kasalanan. Pinagmasdan ni Berto ang pagbabago ng dinamika na may mga matang patuloy na nakatuon kay Elara. Ibinaba niya ang tono ng kanyang boses, hindi upang pakalmahin ang sitwasyon, kundi upang gumawa ng isang mas personal at nakakatakot na banta. Gusto mo ba ng matinding laban? Sabi niya ng mahina, ngunit napakalinaw na may himig ng pinipigilang galit. Ang pangungusap na iyon ay naging tanda na nararamdaman ni Berto na nilabag ang kanyang otoridad ng pagtanggi ng isang babae na sa tingin niya ay dapat madaling mapasunod. Napagtanto ni Elara na wala nang pakialam si Berto sa 10,000 piso, kundi mas sa kanyang pride. Yumuko ng bahagya si Berto, ipinapakita ang kanyang malaking katawan na sinadya niyang ipakita upang manakot. Nanatiling tuwid si Elara kahit na nagsisimula ng bumilis ang tibok ng kanyang puso. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Berto, sinusubukang ipakita na hindi siya natatakot. Sa mga sandaling iyon, alam ni Elara na anuman ang kanyang gawin ngayon ay hindi na magbabago sa desisyon ni Berto na nasaktan na. Ngunit ang pagsuko ay hindi isang pagpipilian. Kung magbabayad siya, kinukonsinti niya ang kanilang ginagawa at alam niyang hindi sila titigil sa kanya lamang. Kung maninindigan siya, kailangan niyang harapin ang isang reaksyon na maaaring mas malala pa. Huminga ng malalim si Elara, inihahanda ang sarili sa pinakamasamang posibilidad. Habang ang tatlong tauhan ni Berto ay lalong lumalapit, ginagawa siyang parang isang hayop na napaligiran na.
Pagkatapos ay tumayo ng tuwid si Berto at itinaas ang kanyang baba, nagpapahiwatig na handa siyang gamitin ang anumang paraan upang pasukuin si Elara. Wala nang paligoy-ligoy, wala nang negosasyon. Ang tensyon ay umabot sa sukdulan at napagtanto ni Elara na ang kanyang pagtanggi kanina ay ang linyang naghihiwalay na ngayon ay nagtutulak sa sitwasyon mula sa verbal na presyon patungo sa isang pisikal na banta na napakalapit na. Si Berto, na kanina pa pinipigilan ang kanyang galit, ay tuluyan nang nawala ng pasensya. Walang babala, walang pag-aalinlangan, itinulak niya ang dibdib ni Elara ng buong lakas. Kung ganon, bumaba ka, malakas niyang sigaw. Ang tulak ay napakalakas kaya't walang oras si Elara para mapanatili ang kanyang balanse. Tumilapon ang kanyang katawan mula sa motor at bumagsak sa mainit na aspalto na may malinaw na kalabo. Ang mga pinamili niya ay nagkalat sa gilid ng kalsada. Ngunit walang isa man sa mga lalaki ang nagtangkang tumulong o magpakita ng simpatsya. Nagulat si Elara hindi lamang sa sakit, kundi sa katotohanang agad gumamit ng dahas si Berto ng walang dahilan. Naramdaman niya ang init ng aspalto na pumapaso sa balat ng kanyang braso nang sinubukan niyang saluhin ang kanyang pagbagsak. Sa isang sandali, tanging maikling paghinga lamang ang kanyang nagawa, sinusubukang unawain ang nangyari. Nang sinubukan ni Elara na bumangon ng may nanginginig na kamay, si Berto na nakatayo sa ibabaw niya ay agad na itinaas ang kanyang binti at sinipa ang kanyang tiyan nang walang pag-aalinlangan. Walang hiya ka, sigaw niya. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng galit na hindi na makontrol. Dahil sa sipa, natiklop ang katawan ni Elara, nagdulot ng matinding sakit na tumagos hanggang sa kanyang likod. Hinawakan niya ang kanyang tiyan, nararamdaman ang paninikip na nagpahirap sa kanyang paghinga. Ang dalawang tauhan ni Berto ay nanonood lamang, hindi nag-aalok ng tulong, at tila nasisiyahan pa sa sitwasyon. Lumapit sila ng ilang pulgada, tinitiyak na hindi makakagalaw ng malaya si Elara. Mula sa kanilang mga tingin, malinaw na ang karahasang ito ay hindi isang aksidente o bunga ng biglaang emosyon. Sanay silang gawin ito at hindi nila tinitingnan si Elara bilang isang mamamayan na kailangang protektahan, kundi isang target na maaaring tratuhin ayon sa kanilang gusto. Sinubukan ni Elara na iangat ng bahagya ang kanyang katawan, ngunit mabagal ang kanyang kilos dahil sa sakit. Sa isang mahinang boses at habang tinitiis ang sakit, sinabi niya, "Sir, tama na po." Ang pangungusap na iyon ay hindi isang emosyonal na pakiusap, kundi isang simpleng hiling ng isang taong inaatake ng walang dahilan. Ngunit ang mga salitang iyon ay lalo lamang nakasakit sa ego ni Berto. Lumapit siya, tinitingnan si Elara ng may galit na mahirap unawain. Walang empatya, walang konsiderasyon. Ang naroon lamang ay ang pagnanais na ipakita ang pangingibabaw. Mabigat ang kanyang hininga, tumigas ang kanyang panga, at ang kanyang postura ay nagpapakita na handa siyang gawin ang susunod na pag-atake kung magpapakita si Elara ng anumang pagtatangka na ipagtanggol ang sarili. Napagtanto ni Elara na ang kanyang mga salita ay hindi nakabawas sa panganib na nagbabanta sa kanya. Tanging ang paglilimita sa kanyang mga kilos ang maaari niyang gawin upang hindi lalong ma-provoke si Berto. Kahit na nasa pinakamahinang posisyon si Elara, patuloy pa rin siyang tinatrato ni Berto na parang isang malaking kaaway na kailangang durugin. Tumayo siya sa ibabaw ni Elara ng may pananakot na kilos, habang ang kanyang mga tauhan ay lalong nagsisiksikan, bumubuo ng isang hindi opisyal na bilog na nag-alis kay Elara ng direksyon para tumakas. Ang mainit na hangin ay lalong nagpabigat sa sitwasyon, ngunit walang pahinga para huminga. Lumalakad si Berto pasulong at paatras na tila naghahanap ng tamang tiempo para muling umatake. Pinigilan ni Elara ang sarili na manatiling may malay at hindi mawala ng pokus. Alam niyang simula pa lamang ang karahasang ito at si Berto ay hindi pa nagpapakita ng anumang senyales na titigil. Sa puntong ito, malinaw ang posisyon ni Elara. Siya ay nasa ilalim ng kontrol ng isang grupo ng mga taong walang pakialam sa batas at pakiramdam nila ay mayroon silang ganap na kapangyarihan. Siya ay nakahandusay sa gitna ng kalsada, nag-iisa, napapaligiran at humaharap sa isang banta na lalong tumitindi. Si Berto, na kanina pa nagpapakawala ng karahasan, ay bumaling na ngayon sa ibang target. Lumakad siya patungo sa kanilang patrol car, nang may matatag na hakbang, binuksan ang likurang pinto at hinila ang isang hose ng gasolina nang walang pag-aalinlangan. Mabilis ang kanyang kilos, na para bang hindi ito ang unang pagkakataon na ginawa niya ang ganitong bagay.
Si Elara, na nakahandusay pa rin sa aspalto, ay nakita ang nangyayari at agad na nagpanik. Sinubukan niyang bumangon gamit ang natitirang lakas, ngunit masyadong mahina ang kanyang katawan dahil sa mga sipa kanina. Muling lumapit si Berto dala ang hose na tumutulo ng gasolina. Nang walang anumang salita, sinimulan niyang ibuhos ang gasolina sa puting motor ni Elara. Ang matapang na amoy ay agad na pumuno sa hangin at ang mga patak ng gasolina ay dumaloy sa ibabaw ng motor na mainit pa dahil sa sikat ng araw. Tanging panonood lamang ang nagawa ni Elara, nanlalaki ang mga mata. Hindi makapaniwala na pinili ni Berto na atakihin ang kanyang personal na ari-arian, hindi lamang siya. Tinaas ni Elara ang kanyang kamay ng mahina bilang tanda ng pakiusap. "Huwag po, yan lang po ang nag-iisang motor ko," sigaw niya. Ang boses na lumabas ay hindi dahil sa drama, kundi dahil sa desperasyon. Ang motor na iyon ay hindi lamang isang sasakyan. Iyon ang kanyang ginagamit para sa trabaho, pamimili at sa pang-araw-araw na buhay. Kung wala ang motor na iyon, mapipilayan ang kanyang mga gawain. Ngunit, hindi pinansin ang pakiusap ni Elara. Sa halip, tila lalong nasiyahan si Berto sa sitwasyon. Nagbuhos pa siya ng mas maraming gasolina, hinayaang tumulo ang likido mula sa upuan hanggang sa gulong, tinitiyak na sapat na basa ang buong motor para mabilis na masunog. Bawat kilos ni Berto ay nagpapakita na ang kanyang pangunahing layunin ay hindi lamang manakot, kundi talagang wasakin ang isang bagay na mahalaga para kay Elara. Ang dalawa niyang tauhan ay nakatayo, hindi kalayuan, nagtatawanan habang pinapanood si Elara na nagpupumilit na bumangon. Pagkatapos ay huminto ng sandali si Berto at tiningnan ang reaksyon ni Elara. Ngumiti siya ng pabalag. Isang ngiting puno ng kasiyahan dahil nagtagumpay siyang ilagay ang kanyang biktima sa isang desperadong posisyon. "Maganda to, mas masarap sunugin," sabi niya sa isang kalmadong tono, ngunit masakit. Ang pangungusap na iyon ay malinaw na nagpapakita na wala siyang pakialam kung gaano kalaki ang magiging kawalan ni Elara. Para sa kanya, ang kilos na iyon ay isang anyo ng parusa para sa katapaangang tumanggi sa kanyang hiling na pera. Naramdaman ni Elara ang kanyang dugo na kumulo dahil sa galit at takot ng sabay. Yumuko siya, sinubukang bumangon muli, ngunit hindi pa kayang tumugon ng kanyang katawan. Tanging ang pagtapik ng kanyang kamay sa aspalto ang kanyang nagawa, naghahanap ng lakas na wala siya. Ang reaksyon ni Berto ay naglilinaw na ang sitwasyon ay wala na sa kontrol. Walang negosasyon, walang kompromiso. Handa niyang wasakin ang motor na iyon nang walang anumang pagsasaalang-alang. Habang inihahanda ni Berto ang kanyang susunod na hakbang, lalong tumindi ang tensyon. Sinubukan ni Elara na kalagkarin ang kanyang katawan papalapit sa motor, ngunit agad na pinigilan siya ng isa sa mga tauhan ni Berto sa pamamagitan ng pagtulak sa kanyang balikat upang manatili sa lupa. Walang pagkakataon si Elara na iligtas ang kanyang motor. Ang puting motor na dati malinis at alaga ay basa na ngayon ng gasolina at may matapang na amoy. Kinagat ni Elara ang kanyang labi, pinipigilan ang emosyon na mahirap kontrolin. Nararamdaman niyang wala siyang magawa, ngunit hindi siya tumitigil sa paghahanap ng pagkakataon upang pigilan si Berto. Ngunit sa kanyang mahinang pisikal na kondisyon, hindi niya kayang abutin ang motor. Nakapagdesisyon na si Berto at ang paghinto ay hindi bahagi ng kanyang mga pagpipilian. Sa motor na basang-basa na ng gasolina at sa kilos ng mga opisyal na walang bahid ng awa, napagtanto ni Elara na ang pinsala ay hindi lamang sa kanyang pisikal na katawan, kundi pati na rin sa kanyang buhay na malapit nang magbago ng tuluyan. Sinubukan ni Elara na tumayo, kahit na mahina pa rin ang kanyang katawan dahil sa sipa ni Berto kanina. Huminga siya ng malalim at sinubukang sumandal sa isang tuhod. Ngunit dalawang tauhan ni Berto ang agad na sumugod nang makita ang maliit na kilos na iyon. Pinuwersa nilang pilipitin ang kanyang braso, na nagdulot ng sakit sa kanyang balikat na parang malapit ng matanggal. Umiyak si Elara, ngunit hindi nila niluwagan ang kanilang hawak. Isa sa kanila ang naglabas ng isang magaspang na lubid mula sa kanyang baywang at agad na itinali ang mga pulso ni Elara ng mabilis. Ang hibla ng lubid ay kumaskas sa balat ni Elara, nagdulot ng hapdi at nag-iwan ng malalim na pulang marka. Hindi sila nagtali para pigilan, nagtali sila para manakit. Sinubukan ni Elara na pumiglas, ngunit mas malakas ang dalawang malalaking lalaki na sanay na sa ganitong gawain. Sa loob ng ilang segundo, hindi na maigalaw ni Elara ang kanyang mga kamay.
Matapos tuluyang hindi na makalaban si Elara, isa sa mga tauhan ni Berto ang nagpakawala ng suntok sa tagiliran niya, sinundan ng isa pang suntok mula sa ibang direksyon. Paulit-ulit nila siyang sinuntok ng walang ritmo, walang awa, sumusunod lamang sa galit at utos ni Berto na nanonood. Napasuray si Elara, bumagsak, at hinila pabalik para lamang muling suntukin. Hirap siyang huminga, nagsisimula ng manlabo ang kanyang paningin, ngunit hindi sila tumigil. Isa sa kanila ay nagsabi pa habang tumatawa, ang tapang mo kanina, ah. Ang sumunod na suntok ay tumama sa pisngi ni Elara, pilit na ipinilipit ang kanyang ulo. Sinubukan ni Elara na manlaban, ngunit hindi na kayang sundin ng kanyang katawan ang kanyang determinasyon. Bawat atake ay tila nag-aalis sa kakayahan ng kanyang katawan na manatiling tuwid, lalo siyang naging walang kalaban-laban sa gitna ng mainit at tahimik na kalsada. Nang nakahandusay si Elara na may nakataling kamay at pasa sa mukha, isa sa mga lalaki ang kumuha ng isang malaking timba na nasa likod ng kanilang patrol car. Ang laman nito ay maruming tubig na may halong lupa, maliliit na basura, at isang malansang amoy na tumatagos sa ilong. Nang walang babala, itinaas niya ang timba at ibinuhos ito ng direkta sa katawan ni Elara. Ang maruming tubig ay bumuhos mula ulo hanggang paa, binasa ang kanyang damit, idinikit ang kanyang buhok sa mukha, at lalong nagpabigat at nagpalamig sa kanyang buong katawan. Ang lalaking nagbuhos ng tubig ay tumawa ng malakas, na para bang ang kanyang ginawa ay isang libangan. Para masumunod, sabi niya habang inilalagay ang walang lamang timba sa lupa. Naramdaman ni Elara ang pagdaloy ng tubig sa kanyang mga mata, na nagpalabo sa kanyang paningin. Ngunit pinilit pa rin niyang manatiling may malay. Hindi niya maintindihan kung paano magagawa ng isang tao ang lahat ng iyon nang walang anumang bahid ng konsensya. Sa isang paos na boses at nanginginig na katawan, sumigaw si Elara, "Pakawalan niyo ko. Wala akong kasalanan." Ngunit ang kanyang sigaw ay naging katatawanan lamang. Ginaya ng isa sa mga lalaki ang tono ng kanyang boses ng may pang-aasar, habang ang isa naman ay lumapit upang tiyakin na mananatili si Elara sa lupa. Walang isa man sa kanila ang pumansin sa mga sinabi ni Elara. Walang nag-abalang malaman kung siya ba ay may kasalanan o wala. Napagdesisyonan na nilang si Elara ang tamang target para saktan, hiyain, at gawing halimbawa sa sinumang maglakas loob na tumanggi sa kanilang utos. Sa kalagayang nakatali, basa, at binugbog, napagtanto ni Elara ang isang bagay, hindi nila balak itigil ang kanilang ginagawa. Nais nilang wasakin ang kanyang dignidad bago pa man wasakin ang iba pang bagay. Nakatayo si Berto sa harap ng puting motor ni Elara, habang pinaglalaruan ang isang maliit na lighter sa kanyang kamay. Kalmado ang kanyang kilos, ngunit malinaw na nasisiyahan siya sa bawat segundo. Matapos tiyakin na basa na ng gasolina ang motor, yumuko siya ng bahagya at sinindihan ang apoy. Ang tunog ng pag-click ng lighter ay malinaw na narinig sa gitna ng katahimikan ng mainit na kalsada. Isang maliit na apoy ang lumitaw sa dulo nito. Itinaas ni Berto ang kanyang mukha at tinitigan si Elara na nakatali sa lupa. Sa isang patag na tono, ngunit puno ng banta, sinabi niya, "Tingnan mong mabuti, ito ang resulta ng paglaban sa akin." Walang pahinga upang bigyan ng pag-asa si Elara. Itinapon ni Berto ang apoy mismo sa motor, na agad na sinakmal ang gasolina sa ibabaw nito. Sa loob ng ilang segundo, mabilis na lumaki ang apoy, gumapang sa buong katawan ng motor at ginawang kulay kahel na nagliliyab ang dating puti at malinis nitong anyo. Ang natirang gasolina ay tumulo sa lupa at pinalawak ang apoy. Biglang tumaas ang temperatura sa paligid ng motor na nagpanginig sa hangin dahil sa alon ng init. Umatras ng bahagya si Berto, hindi dahil sa takot, kundi upang mas makita ng malinaw kung paano natutupok ang motor. Ang dalawa niyang tauhan ay nakatayo sa likuran niya at nagsimulang tumawa ng malakas. Ang kanilang tawa ay hindi lamang kasiyahan, kundi sumasalamin sa galak na makita ang pagdurusa ng isang tao. Para sa kanila, ang apoy na tumutupok sa motor ay isang libangan. Tinatrato nila ito na parang isang palabas na matagal na nilang hinihintay. Nasaksihan ni Elara ang lahat ng iyon mula sa kanyang kinatatayuan sa lupa. Masakit ang kanyang katawan, mahina at halos hindi na maigalaw. Kusa na lamang dumaloy ang kanyang mga luha nang hindi niya mapigilan. Umiyak siya hindi lamang dahil nasusunog ang kanyang motor, kundi dahil sa pakiramdam ng pagkawasak na hindi niya malabanan. Ang motor na iyon ang tanging sasakyan na mayroon siya,
ang sandigan ng kanyang buhay at isang mahalagang bahagi ng kanyang pang-araw-araw. Ang makita itong nasusunog hanggang sa maging itim ay parang kasabay na pagguho ng kanyang puso. Sinubukan niyang gumalaw, sinubukang bumangon, o kahit man lang gumapang papalapit, ngunit hindi tumutugon ang kanyang katawan. Masyadong mahigpit ang pagkakatali sa kanyang mga kamay at masyadong mahina ang kanyang pisikal na lakas dahil sa mga suntok na natanggap niya. Ang tanging magagawa niya ay tingnan ang apoy at umasa na matatapos na ang pangyayaring ito. Hindi inalis ni Berto at ng kanyang mga tauhan ang kanilang tingin mula sa naglalagablab na apoy. Lalong lumakas ang kanilang tawa nang magsimulang matunaw ang motor at ilang maliliit na bahagi nito ay bumagsak sa lupa. Ayan, ubos na, sabi ng isa sa kanila habang tinatapik ang balikat ng kanyang kasama. Nag-cross lamang ng braso si Berto, ninanamnam ang tanawin na parang isang personal na tagumpay. Sumulyap siya ng sandali kay Elara, nakita ang mga luhang walang tigil na dumadaloy sa kanyang mukha. Ngunit sa halip na makonsensya, ngumiti lamang si Berto ng bahagya, isang senyales na kontento siya sa kanyang ginawa. Para sa kanila, walang pagsisisi. Para kay Elara, walang tulong. Tanging pag-iyak na lamang ang kanyang magagawa habang nakahandu sa isalupa, habang ang kanyang kinabukasan ay kasamang nasusunog sa motor na ngayon ay isa na lamang itim at umuusok na kalansay. Ang katawan ni Elara ay halos manhid na dahil sa mga suntok, sipa, at pang-insulto na patuloy niyang tinanggap. Ngunit habang nakahandusay siya sa lupa na may mga luhang dumadaloy sa kanyang mukha, isang kakaibang bagay ang nagsimulang lumitaw mula sa kanyang kalooban. Isang mainit na panginginig ang dahan-dahang gumapang mula sa kanyang tiyan, patungo sa dibdib at pagkatapos ay sa buong katawan. Ang pakiramdam ay hindi lamang adrenaline o desperasyon, kundi isang malakas na puwersa na sumusubok na bumangon mula sa isang kalalimang hindi pa niya nararating. Ang kanyang paghinga ay naging mas mabigat, ngunit regular, na para bang inihahanda ng kanyang katawan ang isang bagay na mas malaki pa kaysa sa simpleng pagtatanggol sa sarili. Dahan-dahang iminulat ni Elara ang kanyang mga mata at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang nagbago ang kanyang paningin. Isang kulay pula ang tila lumitaw sa gilid ng kanyang paningin na nagpabago sa itsura ng lahat. Mas matalim, mas nakatuon. Ang mga daliri ni Elara na dati malambot ay nagsimulang tumigas. Naramdaman niya ang lakas na dumadaloy sa kanyang mga kalamnan na dati hindi maigalaw. Ang magaspang na lubid na nakapulupot sa kanyang mga pulso ay dumidiin sa kanyang balat, ngunit ang diin na iyon ay hindi na nagdudulot ng sakit. Sa halip, ito ay nag-udyok sa kanya na lumaban. Nanigas ang mga kalamnan sa kanyang braso, lumitaw ang kanyang mga ugat, at ang lakas na matagal nang natutulog ay nagsimulang magising. Dahan-dahang iginalaw ni Elara ang kanyang mga daliri, ngunit bawat kilos ay mas malakas kaysa sa dati. Ang dalawang tauhan ni Berto na nakatayo pa rin ay hindi napansin ang pagbabagong ito. Inakala nilang si Elara ay wala ng lakas, hindi alam na ang nangyayari sa loob ng katawan ni Elara ay hindi isang ordinaryong reaksyon, kundi isang bagay na higit pa sa kakayahan ng isang normal na tao. Sa isang estado ng pagiging halos walang malay, bumulong si Elara ng mahina ngunit matatag. "Lolo, ito na po ba ang oras?" Ang mga salitang iyon ay hindi para marinig ng sinuman, kundi isang tanda na nauunawaan ni Elara ang nangyayari. Alam niyang ang lakas na nararamdaman niya ay hindi basta na lamang lumitaw. Ito ay isang bagay na ipinamana, isang bagay na matagal nang natutulog sa loob niya at magigising lamang kapag ang kanyang katawan ay nasa pinakamababang kalagayan. Ang bulong na iyon ay naging isang mental na gatilyo, tinitiyak na hindi na siya isang biktimang sumusuko na lamang. Tiningnan ni Elara ang lupa sa harap niya, huminga ng malalim at inihanda ang kanyang katawan na kumilos. Ang mainit na panginginig sa kanyang katawan ay naging matatag at nakatuon na parang isang enerhiya na naghihintay ng utos upang pakawalan. Sa isang iglap na hindi na malaya ng mga salarin, ipinakawala ni Elara ang lahat ng lakas na kababangon pa lamang. Sa isang matalim at malakas na kilos, iniunat niya ang kanyang dalawang braso. Ang magaspang na lubid na kanina pa pumipigil sa kanya ay napunit na parang marupok na papel. Ang mga hibla ng lubid ay naputol, lumipad sa hangin at nahulog sa paligid niya. Walang sakit, walang hadlang, tanging purong lakas na inilabas ng walang pag-aalinlangan. Nagulat ang dalawang tauhan ni Berto.
Hindi makapaniwala na ang babaeng binugbog nila hanggang sa halos mawalan ng malay ay kayang punitin ang lubid ng ganoon kadali. Dahan-dahang bumangon si Elara, nagbago ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay nag-aalab na pula, at ang kanyang katawan ay naglalabas ng isang bagong katatagan. Ang pagbangon na iyon ay hindi lamang isang pisikal na pagbabago, kundi isang pagbabago rin sa kanyang paninindigan. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang pangyayari, tumayo si Elara bilang isang taong hindi na nasa isang posisyon ng pagiging api, kundi bilang isang tunay na banta sa mga taong kani-kanina lang ay humamak sa kanya. Tumayo si Elara ng tuwid, taglay ang isang pambihirang lakas na biglang sumibol sa kanya. Ang dalawang tauhan ni Berto na pinakamalapit sa kanya ay agad na napaatras. Nagbago ang kanilang mga mukha sa pagkabigla nang makita nilang ang lubid na dati inakagapos sa mga kamay ni Elara ay nakakalat na ngayon sa lupa, punit-punit. Isa sa kanila ang biglang sumigaw, "Ano? Panong nakawala yan?" Ang tono ng kanyang boses ay puno ng takot, malayo sa mapagmataas nilang asta kanina. Hindi nila maintindihan ang nangyayari. Paano nagawang bumangon ng babaeng binugbog nila ng husto at sirain ang isang gapos na kahit dalawang malalaking lalaki ay hindi kayang putulin gamit lamang ang mga kamay? Hindi sinagot ni Elara ang kanilang takot. Tinitigan lamang niya sila ng kanyang mga matang pulang-pula at nag-aalab, malakas ang paghinga at ang katawan niya ay handang-handa na para gumanti sa kanilang kalupitan. Nang hindi binibigyan ng oras ang sinuman para maghanda, humakbang pasulong si Elara. Matatalim ang kanyang mga tingin, puno ng determinasyon. "Kayo naman ngayon," sabi niya sa isang patag na boses, ngunit puno ng bigat. Ang mga salitang iyon ay hindi isang walang laman na banta, kundi isang deklarasyon na tuluyan ng bumaliktad ang sitwasyon. Bago pa man maintindihan ng mga tauhan ni Berto kung ano ang mangyayari, kumilos na si Elara. Ang kanyang bilis ay malayong-malayo sa dati, mabilis, siksik, at hindi nagbibigay ng puwang. Itinuon niya ang kanyang katawan at nagpakawala ng isang malakas na suntok sa mukha ng isa sa mga lalaki. Malinaw na narinig ang pagtama nito na nagpatilapon sa lalaki at nagpagulong-gulong sa aspalto. Agad na bumulalas ang kanyang sigaw, isang palatandaan na ang suntok ni Elara ay hindi isang ordinaryong suntok. Ang isa pang tauhan ay hindi nakaiwas ng mabilis na umikot si Elara at itinaas ang kanyang binti para sa isang malakas na sipa. Tumama ito sa dibdib ng lalaki, inangat ang kanyang katawan mula sa lupa bago bumagsak ng malakas ilang metro ang layo. Agad na nahirapan siyang huminga nang tumama ang kanyang likod sa kalsada. Hindi tumigil si Elara. Kumilos siya na parang isang taong sanay sa pakikipaglaban. Bawat atake niya ay tiyak at puno ng lakas. Ang tatlong tauhan ni Berto na kanina inagtulungan para gulpihin siya ay isa-isang bumagsak, gumugulong, umiiyak sa sakit, at wala ng lakas para lumaban. Biglang nagbago ang sitwasyon sa loob lamang ng ilang segundo. Sunod-sunod na sigaw ang narinig. Hindi na tawa, hindi na pang-iinsulto, kundi sakit at takot mula sa mga taong hindi kailanman inasahan na gagantihan sila ng kanilang sariling biktima. Humakbang pasulong si Berto na may mukhang pula sa galit matapos makitang bumagsak ang kanyang mga tauhan sa loob lamang ng ilang segundo. Nagmura siya ng malakas habang itinuturo si Elara. "Babaeng baliw," sigaw niya, puno ng galit at hindi pagtanggap. Mabilis na kumilos ang kanyang malaking katawan patungo kay Elara, ngunit ang kanyang mga hakbang ay hindi na mukhang kasing lakas o kalmado tulad ng dati. Mas ginagalaw na siya ngayon ng emosyon kaysa sa diskarte. Tumayo si Elara ng tuwid, hindi umaatras kahit isang pulgada. Ang kanyang katawan ay naglalabas ng bagong lakas at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang katatagan na wala siya dati. Nang nasa tamang distansya na si Berto para umatake, agad na tumalo ng mataas si Elara. Ang kanyang kilos ay mabilis at matalim na para bang hindi na limitado ng sakit ang kanyang katawan. Tumama ang kanyang sipa ng direkta sa mukha ni Berto at malinaw na narinig ang malakas na pagtama. Ang malaking katawan ni Berto ay tumilapon sa aspalto, gumulong ng ilang metro bago huminto sa isang posisyong gulat. Umiyak si Berto habang hawak ang kanyang panga na sobrang sakit. Sinubukan niyang bumangon ng may hirap, ngunit pinilit pa rin niyang tumayo. Nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha mula sa galit patungo sa takot nang tingnan niya si Elara. "Ano ka?" sigaw niya, ang boses na dating mayabang ay nanginginig na ngayon.
Hindi niya maintindihan kung paano ang babaeng itinuring niyang isang mahinang biktima ay naging isang kalaban na mas malakas pa sa kanya. Hindi agad sumagot si Elara. Dahan-dahan siyang lumakad pasulong, tinitiyak na matatag ang bawat hakbang niya. Nang makita ito ni Berto, agad siyang sumubok na umatake, nagpakawala ng isang malakas na suntok mula sa kanan. Ngunit madaling nasangga ni Elara ang suntok na iyon. Ang kanyang kilos ay maayos at kontrolado. Ang suntok ni Berto na dapat sana'y malakas ay tumalbog na parang tumama sa isang pader na bakal. Matapos sanggahin ang suntok, tinitigan ni Elara si Berto ng walang pag-aalinlangan. Ako ang apo ng tagapagmana ng lakas ng anito, sabi niya sa isang patag na tono, ngunit tumama sa isipan ni Berto na parang isang karagdagang suntok. Dahil sa pangusap na iyon, lalong nagpanik si Berto. Umatras siya, ngunit hindi nagbigay ng puwang si Elara. Sa isang mabilis na kilos, pinakawalan niya ang sunod-sunod na suntok sa katawan ni Berto na napakadirekta. Isang suntok ang tumama sa kanyang panga, sinundan ng isang malakas na suntok sa tiyan, at isang atake ng siko sa panga. Sinubukan ni Berto na protektahan ang sarili, ngunit masyadong malakas si Elara. Hindi siya binigyan ng oras para huminga o ayusin ang kanyang depensa. Walang tigil ang mga atake na nagpanginig sa malaking katawan ni Berto at nagpawala sa kanyang balanse. Sa loob ng ilang segundo, hindi na kayang tumayo ng tuwid ni Berto. Ipinakawala ni Elara ang huling suntok sa gilid ng kanyang mukha, na muling nagpatilapon sa malaking katawan sa lupa. Sa pagkakataong ito, hindi na bumangon si Berto. Puno ng dugo ang kanyang mukha, hirap siyang huminga, at ang kanyang katawan ay hindi na gumagalaw maliban sa bahagyang panginginig dahil sa sakit na nangingibabaw sa buong katawan niya. Tumayo si Elara ng tuwid sa harap niya, tinitiyak na tuluyan nang natapos ang banta. Walang pag-aalinlangan, walang pagdududa, tanging ang pagtatapos sa lahat ng brutal na ginawa ni Berto sa kanya. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang pangyayari, hindi na biktima si Elara. Siya ang nakatayo bilang ang may hawak ng kontrol, tinitiyak na naramdaman ni Berto ang bawat kahihinatnan ng kanyang mga ginawa. Ang apoy mula sa motor ni Elara ay patuloy pa ring naglalagablab, naglalabas ng init na nagpapanginig sa hangin. Ngunit sa gitna ng apoy na iyon, tumayo si Elara ng tuwid at walang takot. Ang kanyang katawan na dati puno ng sugat ay dahan-dahang nagpapakita ng mga senyales ng hindi pangkaraniwang paggaling. Ang kanyang hininga ay bumalik sa normal, hindi na putol-putol tulad noong siya ay pinahihirapan. Ang mga pasa sa kanyang mukha ay nagsimulang maglaho, muling ipinapakita ang katatagan at lakas na pansamantalang inagaw ni Berto at ng kanyang mga tauhan. Hindi na siya mukhang isang biktimang hinamak, kundi isang taong kababawi pa lamang ng kontrol sa kanyang buhay. Ang liwanag ng apoy na tumatama sa kanyang mukha ay naglilinaw na nalampasan na niya ang pinakamababang punto at ngayon ay nakatayo na sa isang yugto ng pagbangon. Sa kanyang paligid, ang mga opisyal na dati napakayabang ay nakahandusay na ngayon sa aspalto, walang magawa. Ang ilan ay mahinang umiiyak sa sakit, ang iba na mainawalan na ng malay. Walang isa man sa kanila ang naglakas loob na gumalaw o lumapit. Tanging pagtingin na lamang kay Elara ang kanilang magagawa, na maihalong takot at huling pagsisisi. Tiningnan sila ni Elara isa-isa, tinitiyak na wala nang maglalakas loob na bumangon o sumubok na umatake. Matatalim ang kanyang tingin, puno ng pag-iingat, ngunit kontrolado. Binigyan niya sila ng oras upang makita ng malinaw ang resulta ng kanilang sariling mga gawa, na ang babaeng kanilang minaliit at pinahirapan ay nakatayo na ngayon bilang ang ganap na may kontrol sa sitwasyon. Wala nang tawa, wala nang pang-iinsulto. Ang natitira na lamang ay ang mapanganib na katahimikan mula sa isang taong natagpuan na ang kanyang lakas. Matapos tiyakin na wala nang natitirang banta, lumapit ng bahagya si Elara sa kanila. Ang kanyang boses ay lumabas na kalmado, ngunit matatag at mas matindi pa ang epekto kaysa sa kanyang mga suntok. Akala ninyo, habang buhay ninyong aapihin ang mga maliliit, sabi niya ng malakas. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa gitna ng tahimik na kalsada, naging isang pahayag na hindi lamang para sa mga nakahandusay na opisyal, kundi para sa lahat ng uri ng kawalang katarungan na kanilang nilikha. Walang sumagot, walang naglakas loob na tumingin pabalik. Ang mga salitang iyon ay bumaon ng malalim sa gitna ng kapaligirang puno pa rin ng init mula sa nasunog na motor. Hindi na niya inulit. Hindi na kailangan.
Ang mensahe ay sapat na malinaw para sa sinumang nakarinig. Ang araw na iyon ay nagmarka ng isang bagay na mas malaki pa kaysa sa simpleng paghihiganti ng isang babae laban sa mga nagpahirap sa kanya. Ang araw na iyon ay naging isang punto ng pagbabago para sa maliit na paniniil na matagal nang hinayaang lumago sa tahimik na kalsadang iyon. Ang pagkatalo ni Berto at ng kanyang grupo ay nagbukas ng mga mata ng marami na ang kapangyarihang walang hangganan ay hindi magtatagal. Ang lungsod ay dahan-dahan ngunit tiyak na makakarinig ng balita tungkol sa isang babaeng bumangon mula sa pinakamahinang kalagayan at dinurog ang kanyang mga maniniil gamit ang isang lakas na hindi kailanman inakala. At mula noon, lumitaw ang isang katotohanang hindi na maaaring baliwalain. Ang tagapagmana ng lakas ng anito ay nagising na. Hindi na lamang siya isang biktima. Siya ay isang babala para sa sinumang maglakas loob na abusuhin ang kapangyarihan at isang simbolo ng katapangan para sa mga matagal nang nanahimik dahil sa takot. Kinabukasan, biglang nagbago ang sitwasyon sa lungsod. Isang video ng insidente na kinunan ng isang residente na nagpapakita kung paano ginulpi ni Berto at ng kanyang mga tauhan si Elara, sinunog ang kanyang puting motor, at nagsagawa ng pangingikil ay kumalat sa social media ng napakabilis. Sa loob lamang ng ilang oras, ang video ay lumitaw na sa iba't ibang malalaking platform at pumasok sa mga group chat ng komunidad. Napakatindi ng reaksyon ng publiko. Ang mga mamamayan na dati malabo lamang ang kaalaman tungkol sa mga iligal na checkpoint ay nakakita na ngayon ng ebidensyang hindi maikakaila. Sumiklab ang kanilang galit, hindi lamang dahil sa kalupitang ginawa ni Berto, kundi dahil ang insidente ay sumasalamin sa kawalang katarungan na matagal na nilang nararamdaman. Agad na nagtipon ang masa sa harap ng istasyon ng pulisya, pinuno ang bakuran at mga bangketa, na may iisang hiling, dapat managot ang mga maisala. Uminit ang sitwasyon nang sumigaw ang mga tao ng mga islogan na tumututol sa pangingikil at humihingi ng pananagutan mula sa institusyon. Dahil sa matinding presyon, walang ibang pagpipilian ang PPS, kundi ang kumilos at magbukas ng isang opisyal na internal na investigasyon. Ang proseso ng investigasyon ay isinagawa ng mabilis ngunit masinsinan. Si Berto at ang kanyang mga tauhan ay ipinatawag sa isang espesyal na silid investigasyon. Nang ipakita ang mga ebidensya, ang video, mga larawan ng mga sugat ni Elara, at mga testimonya ng mga residente, walang puwang para kay Berto na magdahilan. Sa loob ng silid na iyon, napakatindi ng tensyon. Si Berto, na dating mayabang, ay nakayuko na lamang, hindi makapagbigay ng anumang depensa. Tinitigan siya ng isa sa mga investigador at sinabi sa isang malamig na tono, "Dinungisan mo ang pangalan ng institusyon." Ang mga salitang iyon ay nagpapatunay na ang kanyang ginawa ay hindi lamang isang paglabag, kundi isang malaking dagok sa imahe ng kapulisan. Ang mga tauhan ni Berto ay hindi rin nakaiwas sa mga ebidensya. Ang lahat ng kanilang partisipasyon ay malinaw na nakunan ng kamera ng isang residente. Napagpasyahan ng IS na ang kanilang ginawa ay hindi lamang paglabag sa prosedur, kundi isang seryosong krimen na dapat parusahan ayon sa batas. Isang paglilitis sa Code of Ethics ang agad na isinagawa at naging mainit. Sa korte, nakaupo si Berto na may posas, kasama ang dalawa niyang tauhan na parehong maputla. Isa-isang binasa ang bawat artikulo ng paglabag, pangingikil, malubhang pananakit, pagsunog ng personal na ari-arian, pag-abuso sa kapangyarihan, at tangkang pagpatay. Walang anumang bahagi ng akusasyon ang kanilang naitanggi. Ang mga visual na ebidensya at testimonya ay nagsara sa kanilang posisyon. Sa huli, binasa ang hatol, si Berto ay tinanggal sa serbisyo ng walang karangalan at hinatulan ng 18 taong pagkakakulong dahil sa mga patong-patong na kaso. Ang kanyang mga tauhan ay tumanggap din ng mabibigat na parusa, 10 at 12 taong pagkakakulong dahil sa kanilang pakikipagsabuatan sa krimen. Tahimik ang reaksyon sa loob ng korte, ngunit ang tensyon ay ramdam sa bawat sulok. Walang awa na ibinigay dahil ang kanilang ginawa ay talagang lumampas sa hangganan. Nang matapos ang paglilitis, dinala silang tatlo palabas ng korte sa pamamagitan ng isang gilid na pinto. Malinaw na naririnig ang tunog ng kanilang mga posa sa bawat hakbang. Sa labas, daan-daang residente ang naghihintay. Walang suporta, walang simpatsya. Ang naroon lamang ay ang ekspresyon ng ginhawa at galit na sa wakas ay natagpuan na ang katapusan. Nang lumabas si Berto, agad na umugong ang sigawan.
Sa wakas, katarungan para sa maliliit, sigaw ng isang tao mula sa gitna ng karamihan, at ang boses na iyon ay sinundan ng mga pagsang-ayon mula sa iba. Marami ang nagtaas ng kanilang mga telepono, kinukunan ang sandali kung saan ang mga opisyal na matagal nang nanakot sa komunidad ay naglalakad na ngayon ng nakayuko patungo sa sasakyan ng mga bilanggo. Para sa mga residente, ang araw na iyon ay hindi lamang isang tagumpay para kay Elara, kundi isang tagumpay para sa lahat ng nakaranas ng kawalang katarungan sa mga kalsada. Ito ay naging patunay na kahit na inabuso ang kapangyarihan, sa huli, ang katotohanan ay mayroon pa ring lugar at ang boses ng mga maliliit ay kayang yugyugin ang isang lungsod. Matapos mag-viral ang video ng insidente at maging pambansang balita, tumindi ang presyon sa institusyon ng kapulisan. Ang lahat ng mata ng publiko ay nakatuon sa isang malaking tanong, paano nangyari ang ganitong kalupitan ng walang anumang pagbabantay? Upang sagutin ang agam-agam ng publiko, nagpatawag ng isang biglaang press conference ang hepe ng pulisya sa kanilang tanggapan. Ang silid ay puno ng mga mamamahayag mula sa iba't ibang media. Nakatutok ang mga kamera sa bawat sulok at ang mga ilaw ay lalong nagpatindi sa tensyon. Handa na ang mga mamamahayag sa kanilang mga tanong habang lumalakad ang hepe patungo sa podyum na may seryosong mukha. Nang buksan niya ang folder sa harap niya, biglang tumahimik ang silid. Sa isang mabigat na boses, sinabi niya, sa ngalan ng institusyon, kami ay humihingi ng paumanhin sa abot ng aming makakaya. Ang ginawa ni F. Dalawa Reyes ay hindi bahagi ng aming prosedur, hindi bahagi ng kapulisan. Kumilos siya ng mag-isa at naproseso na namin siya ng pinakamabigat na parusa. Ang mga salitang iyon ay sinabi ng may diin, ngunit puno ng bigat, na nagpapahiwatig na kailangang panagutan ng institusyon ang resulta ng kanilang kapabayaan sa pagbabantay. Hindi pinalampas ng mga mamamahayag ang sandaling iyon ng walang tanong. Agad silang nagpakawala ng mga matatalim na tanong mula sa kanan at kaliwa ng silid. Paano ninyo matitiyak na hindi na maulit ang ganito? Tanong ng isang senior reporter. Sinundan ito ng isa pang tanong, mayroon pa bang ibang opisyal na sangkot at nakatanggap ba ng proteksyon ang biktima? Ang mga boses na iyon ay nagpatong-patong, sumasalamin sa pag-aalala at galit ng publiko. Sandaling natahimik ang hepe, napalunok bago sumagot. Malinaw na ramdam ang presyon sa silid, ngunit pinanatili pa rin niya ang kanyang matatag na tono. Bumuo kami ng isang bagong internal na team ng pagbabantay at nagbukas kami ng direktang linya ng reklamo para sa mga mamamayan. Ang biktima ay nasa ilalim na ng aming proteksyon at kung mayroon pang ibang opisyal na sangkot, tinitiyak namin na parurusahan sila ng walang kompromiso. Ang sagot na iyon ay hindi lamang isang pangako, kundi isang pangakong kailangang tuparin sa ilalim ng tingin ng publiko na hindi basta-basta makakalimot. Lalong tumindi ang press conference nang subukan ng mga mamamahayag na alamin ang higit pa tungkol sa pagbabantay ng institusyon at kung paano nakaligtas sa kanilang pansin ang ganitong kaso. Ngunit nanatili ang hepe sa kanyang paninindigan. Hindi namin pagtatakpan ang kasong ito. Ipinagdiinan niya na ang ginawa ni Berto at ng kanyang mga tauhan ay isang malubhang paglabag na hindi sumasalamin sa institusyon ng kapulisan. Sinabi rin niya na ang proseso ng disiplina at kriminal ay isasagawa ng sabay upang magbigay ng katiyakan sa batas, pareho para sa biktima at para sa komunidad na nawalan ng tiwala. Ilang opisyal ang nakatayo sa likuran ng hepe bilang tanda ng suporta ng institusyon, nagbibigay ng impresyon na ang hakbang na ito ay hindi isang pansamantalang tugon, kundi isang pangmatagalang plano upang ayusin ang kanilang internal na sistema. Nang i-broadcast ang press conference sa buong bansa, nagsimulang makaramdam ng kaunting ginhawa ang publiko. Kahit na hindi agad maghihilom ang sugat sa tiwala, ang opisyal na pahayag na iyon ay nagpakita na mayroong pananagutan na hayagang inaako. Ang pangalan ni Elara ay naging usap-usapan, hindi lamang bilang isang biktima, kundi bilang isang simbolo ng katapangan na nagpilit ng pagbabago. Maraming residente na dati sumusuko na lamang ay naglakas loob na ngayong ibahagi ang kanilang mga karanasan tungkol sa mga iligal na checkpoint sa ibang lugar. Ang epekto ng kasong ito ay kumalat sa iba't ibang maliliit na lungsod, nagbukas ng diskusyon tungkol sa pag-abuso ng mga otoridad at ang pangangailangan ng mahigpit na pagbabantay. Sa huli, ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa kanyang paglaban sa karahasan, kundi kung paano nagawang yugyugin ng isang insidente ang isang sistema at pilitin ang isang institusyon na magbago. Ang lungsod, at maging ang lipunan sa labas,
ay nagsimulang makita na ang katarungan ay maaaring